Magandang gabi sa bawat isang muli. Devotion tayo. At yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. At salamat dahil patuloy niyo akong sinasamahan sa pagbabasa ng Bible at pagdi-devotion dito sa TikTok. At salamat sa mga tao na nakasama ko mula chapter 1 hanggang 30 ng kawikaan, at nawa ay samahan niyo ako na tapusin tong kawikaan ng kawikaan chapter 31, at siguro sa mga susunod na araw ay dadako na tayo dito sa mangangaral. At yun, umpisahan na natin. Ito ang mga payo ni Haring Lemuel ng Masa. Ang kawikaang itinuro ng kanyang ina. Mayroon akong sasabihin sa iyo, anak na tugon sa aking dalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Lemuel, di dapat sa hari ang umiinom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan kapag lasing na, sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Ang alak ay ibigay mo na lamang sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan at kasawi ay di na nila matandaan. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, paglaban ang kanilang karapatan, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran, igawad ang katarungan sa api at sa mahirap. Mahirap makakita ng mabutihing asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Inom lang ako tubig. Anong nakuha ko dito at ang aking natutunan? Itong verse 2, itong verse 8, at itong verse 10. Unahin natin itong verse 2. Ang aking natutunan dito ay yung kilalanin muna natin ang isang babae. Alamin natin kung siya na ba yung talagang para sa atin. Huwag tayong pumatol ng basta-basta sa babae. Sinasabi dito sa verse 2. Sabi dito, huwag mong ubusin sa babae ang lakas mo at salapi, baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. So yun, hindi tayo hari. Pero kung tayo ay basta-basta na lang papatol sa babae, maaring magsayang tayo ng pera at kalakasan. Bakit? Dahil hindi natin sigurado kung siya na ba talaga, at kung hindi pa natin kumbaga paano ba yung mas maanong paliwanag dito. Ulitin ko lang. Yung kung tayo ay basta-basta na lang papatol sa babae nang hindi natin alam kung ano yung magiging resulta, maaari nating ikapahamak yun. Maaari tayong mawalan ng pag-asa, yung mga pangarap natin. Alam mo yun, yung may pinapangarap tayo, pero dahil lang sa isang babae na pinatulan lang natin ng basta-basta nang hindi tayo nag-iisip, ay masisira lang yung ating pangarap. Yung mga ganun ba? At sana naunawaan mo yung gusto kong sabihin. Tumutukoy dito sa verse 2 na huwag tayong basta-basta makikipagrelasyon nang hindi natin alam yung magiging resulta, kung ano yung magiging epekto nito sa ating kinabukasan. At
yun nga, sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin at sana unawain mo. Bilang kabataan, mahalaga na tayo ay nag-iisip. Laging binabanggit yun at itinuturo ng ating mga magulang. Lagi mong iisipin yung mga bagay na magiging kahinatnan nung desisyon na iyong gagawin. Naririnig ko yun sa aking magulang, sa aking nanay. At malamang, naririnig mo din yun sa iyong mga magulang, sa iyong nanay, at sa iyong tatay. At yung mga bagay na yun ay nawa ay ating gawin. Minsan ko nang hindi ginawa yun. At totoong nagkaroon ako ng problema. Meron ako naging karelasyon na hindi ko man lang pinag-isipan yung magiging kinahinatnan. At yun, dumating yung time na naghiwalay kami. Bakit? Dahil sa hindi namin pinag-isipan yung bagay at yung magiging kahihinatnan ng aming relasyon. Kaya yun, nagkahiwalay kami, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. At yun, muntikan pa akong mapahamak. Pero salamat sa Panginoon dahil tinulungan niya ako. Gumamit siya ng mga tamang tao na gumabay sa akin patungo sa Kanya. At yun, sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin. At ito namang verse 8 ay sabi dito, ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ang kanilang karapatan. Pahayag mo ng malinaw ang katotohanan at katuwiran. Excuse me. Sabi dito, ipagtanggol mo ang mga di makalaban. So, tumutukoy ata ito sa aking pagkakaintindi, yung mga inaapi, yung mga binubuli sa school or sa lugar nyo ay ipagtanggol mo sa mabuting paraan. Paglaban yung karapatan. At yun, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at katuwiran. At igawad ang katarungan sa api at sa mahirap. So, focus lang muna tayo dito sa verse 9. Verse 8 to 9 pala yung gusto kong ipaliwanag. Nadamay na lang yung verse 9. Sabi, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan. So, yun. Ano ba yung katotohanan? Yung katotohanan na paano ko ba may yung katotohanan? Yung katotohanan na kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti, magkakaroon ka ng edukasyon na maaari mong magamit sa pagtatrabaho, sa pag-a-apply ng trabaho, at sa paghahanap buhay. Yun. At katotohanan na mas mabuting mag-aral kaysa dumiskarte na lamang. Mas mabuting mag-aral. Bakit? Kasi pag may pinag-aralan ka, pag may aral ka, marami sayong magre-recommend at habulin ka ng mga tawag doon, management or anumang tawag nyo doon. Yun. Kasi nga may pinag-aralan ka, may diploma ka. Pero kung ikaw naman ay may pinag-aralan, nakagraduate ka, tapos madiskarte ka pa sa buhay, ay mas maganda yun. Tiyak na alam mo yun, abot kamay mo yung iyong kinabukasan.
At sana naunawa mo yung mga nasabi ko dito sa verse 8 at dito sa verse 2. At dito naman tayo sa verse 10. Verse 8 to 9 pala yun. Sorry ha. Ulitin ko lang. Verse 8 to 9. Sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin patungkol dito at yung gusto kong ipaunawa sa iyo at sana ay unawain mo. At itong verse 10, sabi dito, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ito naman ay tumutukoy sa mabutihing asawa. Dito sa Kawikaan, meron ako dito nabasa, namamana ang kayamanan sa mga magulang. Bahay, lupa, pera, at anuman na kanilang pagmamayari ay namamana ng kanilang mga anak. Ngunit ang asawa, ang mabutihing asawa, ang Panginoon ang nagbibigay. At kung ikaw ay merong mabutihing asawa, tapat sa'yo, mapagmahal sa'yo, ay pahalagahan mo. Sapagkat napakapalad mo dahil mahirap makakita ng mabuting asawa. Sabi dito sa verse 10, chapter 31 ng Kawikaan. Yun, pahalagahan mo siya, pangingatan at alagaan. Irespeto, mahalin ng tunay, at yun, hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless po sa inyo pong lahat. Kita-kits po tayo sa ating next devotion bukas ng gabi. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.